So ayun po guys, magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Tungkol po ito sa update ni Krishna sa kanyang ipinapagawang farmhouse nga po, kung saan sobrang nakakatuwa at napakaganda na nga pong tingnan kasi nga po meron na po itong dingding. I mean sa baba is meron na po siyang dingding na semento, tapos sa itaas naman sa second floor ay meron na pong dingding na cladding, tapos meron na din po itong kisame at bubong syempre. Kaya nakakatuwa lamang po kasi unti-unti na po talaga nabubuo ang pangarap ni Krishna at malapit na po talaga itong matapos. And plano din po niya na yung mga bintana is mga glasses daw po. Although medyo mahal daw po, pero talagang gagastusan daw po niya ito kasi minsan nga lang daw po siya mangarap, so talagang sasagarin na daw po niya sa kanyang farmhouse, which is totoo din naman since sinimulan na naman niya ito, since ginagawa na naman niya ito, so kailangan na lamang niyang sagarin. Alam ko naman na hindi siya pababayaan ng Panginoon at kumbaga bibigyan siya ng Panginoon ng pera na magamit nga po niya para panggastos nga po sa ipinapagawa po niyang farmhouse. At ano nga po 'di ba dati sabi niya is ipagpaliban na daw muna niya ang pagpapagawa ng kanyang kitchen tsaka ng CR, pero sa vlog po niya na iyon sinabi po niya na yun nga ipagpatuloy na po niya ang pagpapagawa ng kitchen tsaka CR. So ibig sabihin is after nga pong matapos talaga nitong itong bahay mismo, itong farmhouse mismo, so ipapagawa na po niya kaagad yung CR tsaka yung kitchen, kasi importante din naman yun para sa isang bahay, is napaka-importante po ng CR at also ng kitchen para may mapaglutuan nga po, di ba? Ang problema nga lang daw po ni Krishna is yung maghahakot nga po ng mga materyales, kasi pahirapan daw po talaga since paakyat nga po yung kanyang lupa, then maputik pa. So medyo mahal daw po yung hingi talaga sa paghahakot. Pero alam kong kayang-kaya po yan ni Krishna. Inuulit ko nga po na hindi po siya pabayaan ng Panginoon at lagi po siyang tutulungan, lagi po siyang gagabayan. At kailangan lang din ng pagsisipag, pagsisikap, which is yun naman po ang kaugali ni Krishna na masipag tsaka masikap talaga. Kaya alam kong itong farmhouse po na ito, kapag natapos na ito, ay sobrang ganda po talaga nito. And possible po para sa akin siguro, since mabilis naman pong gumawa ang kanyang mga trabahador, so possible na siguro bago po ang kanyang birthday sa August 26 is matatapos na po talaga itong farmhouse po na ito. Although meron pa sigurong mga konting mga kailangan, pero possible na sa August 26 mismo is pwede na po siyang matulog doon, pwede na siyang mag-celebrate doon ng kanyang birthday. So abangan po natin iyon. And today po is August 1, so first day po ng August, so birth month na po ni Krishna. Birth month na din po ng kanyang tito at ng kanyang kapatid na si Sarah Jane, maging sa akin, birth month ko na rin po. So birth month na po namin. So hoping na itong buwan po na ito is maging fruitful and blessful po. Sana maraming blessings po ang dumating po sa buhay po natin sa buwan na ito at sa mga susunod pang buwan. And lagi lamang po tayong mag-iingat, lagi po tayong magdarasal. Especially for Krishna, ipag-pray po natin siya always na makayanan po niya lahat ng mga pagsubok nga po na dumarating po sa kanyang buhay. And hoping na wag na po siyang ma-stress, especially sa mga bashers, wag na po siya magpaka-stress sa mga bashers. At kumbaga ipagdasal na lamang po ang mga ipagdasal ang mga kaluluwa po nila na sana tumahimik na, para hindi na sila makasakit pa ng tao, especially hindi na sila makasakit pa sa puso ni Krishna. So abangan po natin ang update po ni Krishna sa kanyang farmhouse, kasi paniguradong kapag magkaroon na siya ng next update po sa farmhouse po na ito, ay panigurado pong sobrang ganda na po nito at talagang ilang kembot na lang is matatapos na po talaga ito. And also ipinakita rin po ni Krishna sa vlog po na ito yung kanyang mga alagang hayop, which is nakakatuwa lang din po kasi lumalaki na din po yung mga alagang hayop po niya. And nakakatuwa lang din po kasi nagtutulungan po sila, yung kanyang tito po yung nagpapakain, di ba? So nakakatuwa lang nakikita po yung pagtutulungan ng pamilya ni Krishna. And also nakakatuwa na nakikita po na malusog po yung mga alagang hayop ni Krishna, since ginastosan rin po niya ito sa pagbili. So nagpapasalamat po tayo kasi hindi pinabayaan po ng Panginoon ang kanyang mga alaga, at sana lumaki pa ng malusog ang kanyang mga alaga. Nang sa ganon is kapag tapos na yung farmhouse, so paniguradong pwede na itong katayin. Joke lang. Pwede rin naman, 'di ba? Pwede rin naman kung kakailanganin nga po nila Krishna, since ang purpose naman ng pag-aalaga ng hayop is para may makatay or pwede ring maibenta. At the same time, meron siyang parang stress reliever ba kapag tapos na ang farmhouse sa kanyang
yung kanyang terrace doon is paikot. So makikita po niya ang buong paligid, makikita niya mga alaga niyang hayop, mga tanim niyang halaman, mga lupain po niya, di ba? So nakakatuwa lang at nakaka-exciting po. So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. From Marina Corpin, ganda na ng house ni Day Chris na peking Koreana. Para makatulong pa tayo sa kanya, manood at no skipping ads para paldo ang ating Day Chris na peking Koreana. Opo, napakalaking tulong po nun guys. Yung kahit wala man po tayong financial na may tutulong po sa kanya, pero yung panonood po at hindi pag-skip ng ads, malaking tulong po yun. Kaya sana isugaliin po natin na huwag skip yung ads po sa mga videos ni Chris na. From Noni Dominado, malapit nang matapos ang dream farmhouse mo. Ganyan ka sana lagi, masaya, huwag stressin ang sarili, huwag pansinin ang mga basher. God bless, ingatan lang at pray at laging mapasalamat sa Diyos sa mga blessings na natatanggap. Opo, ipag-pray po natin na huwag na pong ma-stress si Krista sa mga bashers po na walang ginawa kundi punain at bigyan ng issue or gawan siya ng mga bagay na hindi naman totoo. So ipag-pray po natin na tumigil na po sila para maging masaya na po totally si Krishna. Flor Liza Vlogs. Hello Krishna, so happy na unti-unti mo na natutupad ang mga pangarap mo sa buhay. Keep it up. Mahal ka namin, stay humble always. Take care, God bless. Tita from Singapore, always support you. Ayan. So happy daw po na unti-unti nang natutupad talaga ni Krishna. Lahat naman po tayo masaya po kasi unti-unti na nga pong natutupad ni Krishna yung kanyang dream house. And yun nga, inuulit ko na malapit na po talaga itong matapos. Kaya sobrang nakaka-excite na rin po para sa atin na makita po ang pagtatapos or talagang yung final result po ng ipinapagawang farmhouse ni Krishna. Mami Chel, nakaka-proud ang achievement mo Krishna. Little by little nakikita na ang pinaghirapan mo sa edad mo. May house ka na, ang farm. Siguraduhin mo ang papeles ng land mo sa'yo na nakapangalan. Yung titulo ng lupa, very good idea. Nang lagay ka ng terrace na paikot sa second floor mo, kitang-kita ang views. Yun po. Maganda po yung idea ni Krista na terrace paikot para makita talaga yung view sa buong paligid po ng kanyang farmhouse. At regarding po sa titulo or sa papeles po ng kanyang lupa, so sigurado naman ako na inayos po nila iyon since laging umalis si Krista, so baka yun po yung mga inaasikaso po niya. So hoping na maayos na po yung titulo po nun. Alicia Lamoste, good morning Day Krista. Ang ganda na ng farmhouse mo at malapit na rin matapos yan. Tama-tama yan sa pag-birthday mo, tapos na po yan. God bless. Yun po, possible na sa birthday po niya, so okay na po ito. Siguro may konting mga kailangan pang ayusin or gawin, pero possible din na okay na po ito. Kaya abangan po natin kasi malapit na po talaga ang August 26. Mag-22 na po si Krista. Mencinars, konting tiyaga na lang, makita mo na ang mga pinaghirapan mo. Keep it up lang at pray lagi para lalo kang maging strong. Ayan, ipag-pray po natin always si Krishna din po na yun nga, makayanan po niya lahat ng mga pagsubok sa kanyang buhay para matupad pa po niya ang mga pangarap po niya sa kanyang buhay. Especially ang plano po niya after ng farmhouse po niya is mag-iipon po siya para sa bahay po ng kanyang mga magulang, since alam po natin na sobrang sira na rin po yung tinitirahan po nila ngayon. Delikado rin po kasi medyo kasi doon bangin sa likod, so delikado rin po siya. Fe Maruya, good afternoon Be Krista, malapit na matapos ang farmhouse mo. Sana pagdating ng birthday mo tapos na siya para dyan ka na mag-celebrate. Ingat palagi, dito lang si Lola nakasuporta sa iyo, love you. Yun po yung ipinagdarasal po natin na sana sa birthday po niya is tapos na talaga itong farmhouse po niya ito. So ipag-pray po natin always, and possible naman kasi yun nga, mabilis naman pong magtrabaho ang kanyang mga trabahador. Merna Fernandez, hello na kalindot mo puyo sa bukid oy, peaceful kaayot, ang ganda na ng farmhouse mo. Ang pingkanunay og hello to Mama Dosha, pareha siyag naong sa akong mama. So i-translate po natin into Tagalog. Sabi ni Ma'am Merna Fernandez, hello na, napakaganda tumira sa bukid oy. Yan, peaceful, sobrang peaceful daw po at ang ganda ng farmhouse mo. Ingat lagi at hello to Mama Dosha, pareho daw sila ng muka ng mama po niya. El Strager, sobrang amaze ako sa iyo Baby Lads. Wala pa isang taon, dami mo na achievements. Continue lang, huwag ka pa-distract sa mga bashers. So patuloy sa pangarap, dito kami nanonood without skipping ads. Yun nga po yung nakakatuwa. I believe mga nasa 8 December, January, February, March, April, May, June, July. So 8 months pa lamang po siya nag-vlog, pero yun nga, grabe na po yung achievement po niya. And hoping na mas marami po siyang achievement na maabot po sa kanyang buhay through sa kanyang pag-vlog. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye po na po.